Yup, that's me. Tama ang narinig nyo. Yes, opo, ako yan. Well, dati akong may trabaho, isa akong company driver. Kasi hindi nasahang ganap, ako'y nag-resign sa aking trabaho. Personal reason, share ko lang para sa aking background. Anyway, di na ito mag-isgutan na kay mga ipit ta. So anyway, ang ganap ngayon, maaga akong nagising. Alas 3 pa lang nagising na ako para mag-prepare sa aking paninda. Dati akong company driver, ngayon naglalako na lang. Well, sa totoo lang, hindi ko inasahan na mangyari to. Pero ngayon nangyari na. Di na ito mag-isgutan na. Ito yung pinagkakabalahan ko. Sa totoo lang, marami akong natutunan sa buhay ko. Dati hindi ko iniisip kung paano kumikita. Dahil may trabaho pa ako, walang ibang gagawin kundi pumasok araw-araw at maghintay sa araw ng sahuran. Ngayon natuto ko paano dumiskarte para kumita sa sarili kong paraan. Dati pag gusto kong kumain ng ganitong shell ay nangunguha lang ako. Wala akong interest na magbenta nito. Hanggang sa dumating yung time na nagkaroon ako ng interest sa mga shell. Pero bago pa man ako nagka-interest dito, nagtry muna ako mga apply ng trabaho rito bilang driver. May mga ilan din akong napasukan dito gaya ng rider courier. Nung na-experience ko, hindi ko kaya. Lugi ang biyahe. Kaya nag-apply ako ng iba. Nag-apply. Sa kasamaang palad, paasa ang mga lahat ng company na na-applyan ko. Kagaya ng nililigawan mo, paasa. At sus. Di na tamasigutan na. Back to business tayo. Nagsimula ang lahat nung na-discourage ako sa pang-apply sa trabaho. Sa totoo lang, sa probinsya, pag nang-apply ka ng trabaho, napakataas ng qualification nila dito. Sa totoo lang, sa requirements pa lang, napakadami na, tambak na ang mga requirements dito. Grabe. At syempre, pag na-interview ka na, titingnan ka mula ulo hanggang paa. Sabay husga. Wala nang ibang lalabas sa bibig nila kundi tatawagan ka na lang. Sobrang taas ng qualification tapos yung sahod mo, ang baba naman. Karamihan na trabaho dito sa probinsya, walang overtime pay. Pero ang trabaho, over. Di na mag-isgot, ana. Nung una, medyo nahihiya pa ako. Hindi ko pa alam paano diskarte dito. Napasok ako nito sa kadahilan ng wala akong trabaho. Kailangan kong kumita para sa pamilya ko. Wala akong pakialam kahit anong sabihin ng iba. Basta't kumikita ko sa malinis, marangal at sariling pamamaraan. Wala akong pakialam kung ano sasabihin nila. Basta't kumikita ako sa pinaghirapan ko. At ito na nga, nakatapos na rin ako sa pagre-repack. Malayong lugar na nararating ko sa pagbebenta ko nito. At ito, babanggitin ko na nga. Nakakarating ako sa may parting Kananga, doon sa may Maaw, pinakadulo. Sa may Tungunan, sa may Limao, lahat yan, naikot ko na yan. Kaya kung umabot man sa'yo tong video na to, na kung taga Kananga ka, pwede ba pag nakita mo ko, bilhan mo ko kahit isang supot lang. At wag mo na rin kalimutang batiin ako. Masaya na ako para doon. At sa may parting Karigara naman, malawak rin yung napupuntahan ko dyan. Maabot ako sa may Barangay San Isidro. Ang unang pasok ko ay dito sa may Manloy hanggang doon sa may Kagalo. Paikot yan. Lahat ng sulok doon ay napupuntahan ko na. Kaya kung makarating man ito sa'yo, pwede ba pag nakita mo ko ulit, bilhan mo ko kahit isang supot lang. At hilingin ko na rin, lulubos-lubusin ko na rin to. Kung napanood mo tong video, panoorin mo hanggang dulo. At wag mo na rin kalimutang i-share tong video na to. At hilingin ko na rin yung suportan nyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe at nakafollow dito sa Facebook account ko, paki-follow na lang at saka subscribe sa aking YouTube channel. Ang pag-share ng video ay nagpapakita rin ng pagsuporta. Kaya hilingin ko na rin na i-share tong video na to para makatulong din sa akin sa hinaharap. Follow at subscribe kayo para lagi kayong updated sa susunod kong video. Ako nga pala si Alan at ito ang aking kwento. At nagsasabing hanggat ako humihinga, may pag-asa pa. O siya, hanggang dito na lang yung kwento ko. Huwag niyong kalimutan na i-share tong video na to, ha. Maraming salamat sa suporta.